Hi everyone, welcome to Mystic Oracle PH. New viewers, welcome. Mga lovely subscribers, welcome back again po. Salamat po sa pagpatuloy niyong support sa akin. New viewers, sana suportahan niyo po ako by subscribing and like as well po. Kung meron po kayong someone po na makaka-resonate po itong reading, please share it too. And I hope kung sinong naka-share ng video ko po, yung naka-receive ng mensahe nito po, sana suportahan nyo din po ako to build up back my channel again. Kasi nabura ko po kasi yun. It was really an accident. Diyos ko po. Hindi nyo lang po alam kung kaano ako na naramdaman ko. Talagang kulang na lang iiyak na ako. But I am still thankful kasi nandito po kayo, sinusuportahan nyo po ako. Now, this reading po is for a collective, general and timeless reading po. So, hindi lahat makaka-resonate po nito, okay? So, kung sino man makaka-resonate po, please comment down below para share naman kung ano yung naano nyo, kung ano yung saan po kayo naka-resonate, in what way, or gamitin nyo lang tong reading po based on what you are going through po. Okay? Okay, yung unang mensahe nyo po is, it's time for me to heal now. I love you. I am afraid to contact you. The timing just wasn't right for us. You and I were too young. Ikaw ba'y nagmahal o minahal mo siya? Pero wala kang guts, wala kang strength, wala ka na hindi mo kaya na kontakin yung tao na in love ka. Na-develop ka nito eh. Yung feelings mo na-develop. Kasi tingin mo, ramdam mo na it's not quite timing or it's not perfect yet, no, na ma-in love ka kasi you are still healing from your past. And total ka pa naman eh. Total parang in short, hindi ka nagmamadali magmahal uli kasi you're still young. You still have the whole marami ka pang panahon. That's what I meant. Marami ka pang panahon para magmahal. And like I said, nag-heal ka pa. So yung parang hindi ka pa ready to commit a new relationship. Pero na-in love ka sa kanya. Pag unang tingin mo sa kanya, na love at first sight ka. Yung na-develop yung feelings mo sa kanya. Eventually na, kumbaga na, you met this person, no? Tapos, na-attract ka. And then, you meet this person again for the second time, third time. Parang, na-develop yung feelings mo, it turns into love. Parang na-in love ka. Na-in love ka pa. You are not ready. Yun nga lang. You're not ready yet. Kasi gusto mo pa yung put your life together pa. No? Kasi you're still in the middle of healing
You still, yung parang, you're not ready yet. Kasi, syempre, ikaw kaya masaktan, di ba? Pag nasaktan ka talaga. Iba ka din. No? Pag masaktan ka, parang ayaw mo na. Parang takot ka na magmahal uli. You slowly developing a love for this person. Hindi lang isang beses, 2 beses, 3 beses mo siyang nakita. Na-develop tuloy yung feelings mo. Okay, ano pa? Okay, it was my fault but I blamed you. Siguro yung messy pa yung ano mo, no? Messy pa yung minsan maisip mo pa yung, kasi you're still in the middle of healing with your past. So parang you still in the middle of iniisip mo pa yung mga sama na naramdaman mo, yung past na ginawa niya sa'yo, na it might be, nagawa mo yan, okay? May nagawa ka or meron siyang nagawa, pero biniblame ka niya o biniblame mo siya. So, either way. So, your life is not quite all in one yet. Parang there's still gap in your life, no, na is still missing. A piece is missing. So, parang broken ka pa. So, you decided, no, yung na-in love ka, no, na-develop yung feelings mo, no, gusto mo muna magiging friends muna kayo. Gusto mo muna na kaibiganin mo muna. Okay? Or either way around. Gusto nyo muna na, wari ko ikaw to eh. Ikaw yung may feelings na, ikaw yung nagsasabi sa Divine Universe and yourself. You're telling yourself na not ready yet, na in love nga ako, but I'm still healing. A piece of me is still missing, you know? And I'm still young. Parang ito yung sinasabi ng sarili mo. Sinasabihan mo yung sarili mo na hindi pa naman tulit, I'm still young. There's still plenty of opportunity for me na makahanap ako, ma-in-love ulit ako. Which is, you actually fell in love with this person. Type mo talaga tong person na ito. But, hindi ka nagmamadali magmahal uli. Kasi, nasasaktan ka pa. Nasasaktan ka pa na siguro may nagawa kang kasalanan, ba hindi mo naman yun magawa ng kasalanan kung hindi naman yung ex mo, kung wala namang ex mo na may ginawa sa iyo na hindi maganda, di ba? Kaya you are still learning to heal. Nag-heal ka pa. Gusto mo na pag mag-enter ka ng bagong relasyon, no, maghihilom yung sugat mo sa puso mo. Yun talagang 100% ready ka na. Akala mo kasi na yung ex mo, no, siya na talaga. He's the best thing na dumating sa buhay mo. Pero nagkamali ka. Ito yung ano mo na naiisip mo, no, sa sarili mo. After the breakup, after the hurt, ito na yung mga iniisip mo. Ito na yung nire-recall mo yung past mo. Medyo may feelings ka pa sa kanya ng konti. Kasi akala mo talaga na kayo na talaga. Kayo na talaga sa isa't isa. Kasi there was, may nakita ka kasi na parang
parang kayo na assign. Pero yung ex mo naman is willing to give up for you. So, ginawa niya is, yung ex mo, kinuha niya ang oportunidad na i-let go ka niya. Kaya even more na masasaktan ka talaga. Kasi, he's the best thing. Siya talaga ang best thing na dumating sa buhay mo. Tapos ganyan lang. Akala mo, kayo na. Pero siya, no, yung ex mo, parang ginagamit niyang rason to let you go. Parang ayaw na niya sa'yo. Pero may feelings ka pa, syempre, hindi talaga mawawala yan. And that kind of feelings, no, you are still dealing with it na totally mawawala na yan. Kaya you are still in the middle of healing. Yung healing na yan, dahil sa healing na yan, dahil sa sobrang mahal mo siya, may kumapit pa ng kunting pagmamahal na naiwan sa puso mo. Kaya hindi mo siya totally 100% malit ko muna. Kaya your life is still a little bit of, it's not just na may missing a piece, no, but sa life mo, but parang hindi ka mapakali pa sa buhay mo. Hindi ka pa mapakali when it comes to, parang magulo. Yung parang ganun. Magulo pa ang love life mo. Kaya tinatalikuran mo muna kahit may crush ka na na-develop na yung love mo, no, sa isang tao, no. You still have that feelings na anuhin mo siya, na hindi mo na ako pupunta sa daan na yan. I have to be ready myself. 100% na totally over na ako sa ex ko. Yun yung energy mo dito. Last message mo. You still wishing, no, na there are times na gusto mong makausap siya. There are times na gusto mong i-share, to talk about, na magkita kayo, talk about it, na meron pa bang pag-asa to get back, meron pa bang pag-asa na mag-reconcile each other, to share all the good things, mga wishes nyo sa isa't isa, yung mga magandang nangyayari sa buhay nyo with sa relationship mo. Yun yung minsan naiisip mo din yan. So, hindi mo pa siya malit-kulit ko. Mahal na mahal mo siya. I hope you enjoyed this reading. Yan lang talaga ang makunik ko today. And sana kung meron kayong alam na maka-resonate ito, please do share it. And by the way, everyone, please also share like anong lugar kayo you're watching this video po, sa ibang bansa pa po kayo. You know, it's always nice where's my viewers, mga subscribers ko, kung saan sila nakatira ngayon, sa ibang bansa ba kayo. Share with us everyone. And I hope you enjoyed this reading, and I hope I will see you in my next reading. Bye for now.